years, 2026. Ang Diyos nag-aubat kayo nato sa 2026. This is the very good news. God is with us. Maugid kini ang maayong balita nga ang Diyos kayo nag-aubat kayo nato. Today, I want to share the gospel. Fix your eyes on Jesus Christ. Karon ako kini paibaluan kaninyo nga itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus. So we read the Bible, Hebrews chapter 12, verse 1-2. Atong basahan sa atong matag Biblia sa Hebreo 12:1-2. Hebreo 12:1-2. Busa kay gilibutan man kita ni ining dakong bundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Dagano ta nga matinud-anon ang lumba nga atong isalmutan, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga mao'y isantigan sa atong pagtuo ug tinghimpit niini. Wala siya mosibong bisan pa sa iyang pag-anto sa cross ug wala niya isapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya ug naghingkod siya sa tuo sa Dios. Amen. Amen. So we are transformed by what we see and hear some things. Kita mabag-o gay pinaagi sa unsa ang atong makita ug unsa ang atong mga nadungog. So when we fix our eyes on Jesus Christ crucified, our heart will also be profoundly transformed. Sa diha nga itutok nato ang atong mga mata ni Hesus Kristo nga gilangsam dito sa cross ang atong mga kasing-kasing mabag-o gayon. This is why the Bible tells us to meditate the Word of God day and night. Mao gayon nga ningon kayo ang Biblia nga kinahanglan natong tun-an kayo ang bulong sa Dios adlaw man ug gabi. By doing so, we can imitate God and the Lord Jesus Christ. So pinaagi sa pagbuhat makasinati kita sa Dios ug ni Ginoong Hesukristo. Firstly, when we fix our eyes and thoughts on Jesus Christ, our hearts are transformed. Sa diha nga itutok nato ang atong mga mata ni Jesus, ang atong mga kasing-kasing mabag-o gayon. So when we fix our eyes and thoughts on worldly news, our hearts are filled with fear, anxiety, dread, despair, worry, and faithfulness. Sa diha nga itutok nato ang atong mga mata sa balita sa kalibutan, ang atong mga kasing-kasing mapuno gayon kini sa kasakit, kahadlok, kapalaka ug pagkawala. Bible says Philippians chapter 4:6-7. Atong basahon diri sa Filipos 4:6-7. Filipos 4:6-7. Filipos 4:6-7. Filipos 4:6-7. Ayaw kamo kapalaka sa bisan unsa kundi pangayuha sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tawo nga nalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Amen. Almighty God want to give us a very wonderful desire and good things in our hearts. Ang labing kamahan ng Dios nga nagtimuha gid siya sa atong matag kasing-kasing nga makapaton kita og malambuon nga kasing-kasing. When we seek God with the wholeheartedly, when we read in the Bible, we can take imitation of the God Almighty and Jesus Christ. Sa diha nga pangitaon nato pag-ayo ang Dios sa atong kasing-kasing o sa pag-meditate kayo sa pulong sa Ginoo. And then all worry about the problems, trouble will disappear from your lives. Ang tanang kabalaka, ang tanang problema mawala gayud sa atong kinabuhi. That's why we must fix our mind, eyes on Jesus Christ to make a very wonderful life. Maong kinahanglan natong itutok ang atong mga mata diha ka Ginoong Hesukristo aron gayud ang atong kinabuhi malambuon gayud. When we fix our eyes and thoughts on the cross of Jesus Christ and the grace of the salvation, our hearts are set free. Sa diha
nga itutok nato ang atong mga mata sa cross ni Ginoong Hesukristo, ang grasya sa kaluwasan, ang atong kasing-kasing makabaton ug kagawasan. So many people have a job and are studying very well, but they have no self-free in their hearts. Kadaghanan gid sa mga tawo nga nagkinabuhi gid sila nga naay trabaho or successful ang kinabuhi apan wala sila kagawasan sa ilang kasing-kasing. That's why we must return to the Holy Bible, what the Bible tells us, teaching us. Kung kinahanglan ka nga mobalik sa Biblia, kung unsa kay ang itudlo sa Biblia kanato. Bible says in Romans chapter 8, verse 1-2. Atong basahan diri sa Roma 8:1-2. Roma 8:1-2. Tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusag ang Kristo Jesus, kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkayusag kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Amen. When the Holy Spirit come upon to our life, we'll be set free from the sin and the death. Sa diha nga ang balang Espiritu Santo mukunsad sa atong matag kasing-kasing makabaton kitag kagawasan sa atong kinabuhi. I have been set free my life from the all kind of trouble and sin and the mistakes when the Holy Spirit come upon to my life. Ako nakagawas gayon sa mga sala sa tanang kapakyasan sa tanang gayong struggle sa akong kinabuhi sa diha nga ang balang Espiritu Santo nikunsad sa akong kasing-kasing. I have realized sin that the kingdom of heaven is not very far. The kingdom of heaven is in my hands. Si pastor naka-realize gayon nga ang kingharian sa langit dili hilayo niya, ang kingharian sa langit hituol niya kay ang kingharian sa langit naa sa iyang mga kamot. That's why I like teaching the Bible about the kingdom of heaven and the eternal life. Mao gusto ako nga ipaampit kaniya ang kingharian sa langit ug ang kinabuhing walay katapusan. Our heart are filled with the peace and the joy through the forgiveness of the cross, the grace of the Holy Spirit, healing and blessing and the hope of the eternal heavens. Ang atong kasing-kasing mapuno gayud og kalinaw, kalipay, pinaagi sa kapasayloan sa cross, ang kaluoy sa balang Espiritu, kaayuhan, panalangin ug ang paglaom sa walay katapusang langit. God wants to give us the peaceful and the good desires. Ang Dios ganahan gayud magahatag kanato og kalinaw sa atong kasing-kasing. Bible says John chapter 14:27. Ang Bible, ang Biblia nagiingon diri sa 14:27. Juan 14:27. Juan 14:27. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamong kabalaka o ayaw kamong kahadlok. Amen. Amen. This is the desire of our Lord Jesus Christ. Mao kini ang gusto sa atong Dios. So, do not let your heart be troubled and do not be afraid about all kind of situations. Ayaw kamong kahadlok o ayaw kamong kabalaka sa tanang sitwasyon sa inyong kinabuhi. Because Jesus overcome the all kind of situation through His crucifixion on the cross. Kay ang Dios gayon na kalingkawas gayud siya sa tanang sitwasyon pinaagi gayud sa iyang pagkalangsang dito sa cross. So, do you know the truth will set you free. Kamo makabalo sa kamaturan o ang kamaturan magahatag kaniyong kagawasan. Almighty God and Jesus Christ want to give us the true freedom in our lives. Si Ginoong Hesukristo ganahan gyud siya nga makabaton kita kagawasan sa atong kinabuhi. That's why we must study Bible more and more to understanding the truth about Jesus Christ. Mao kinahanglan tang magtuon gayud sa pulong sa Dios aron gid may bal-an nato kung kinsa gayud si Ginoong Hesukristo. Bible says in Galatians chapter 5 verse 1. Atong basahan diri sa Galatia 5:1. Galatia 5:1. Gihatagan na kitang kagawasan ni Kristo, busa pabilin kamo nga gawas ug ayaw na kamo paulipon pag-usap. Amen.
true freedom come from the Lord Jesus Christ, who crucified on the cross for give us the freedom life. Ang tinuod nga kagawasan gagikan kayo ti Ginoong Hesukristo. When you obey the word of God and Jesus Christ, you will be set free in your life in all times. Sa diha nga motuo kayo ta ni Ginoong Hesukristo, kita kay makabaton kayo og kaluwasan sa atong matag kinabuhi. So, number two, when we fix our eyes and mind on Jesus Christ, we'll have a bright, hopeful, and positive dreams. Sa diha nga itutok nato ang atong mga mata ug una-una ni Hesukristo makabaton tag magadagayaon nga kinabuhi paglaom og positibo nga mga damgo. If we only focus our eyes, ears on the world, our dreams will turn into the fear and the dread, and will develop pessimistic self-images. Sa diha nga itutok nato ang atong mga mata ug dalunggan sa kalibutan ang atong mga damgo mahimong kahadlok ug tungod niini maporma nato ang usa ka pessimitiko nga hulagway sa atong kaugalingon. This is the very big trouble in our lives. Ug kini ang dako kaayo nga trouble sa atong kinabuhi. Like Job confessor, Job chapter 3, 25 to 26. Ato basahin din sa Job 3:25 hangtod 26. Job 3:25 hangtod 26. Nahitabog gayon ang tanan nga akong gikadlukan. Wala ako'y kalinaw o pahuway o walay katapusan ang akong pag-antos. Amen. So, we must pray, overcome the like this situation, very difficult time and trouble in our hearts. So kinahanglan kang mag-ampo gayon, pag-ayo, kay kini gayon ang pinakalisod sa atong kinabuhi. I have experienced very big trouble and afraid in my life. Ako nakasinati kay kahadlok sa akong kinabuhi. That's why I was trying to fasting prayer and overnight prayer and the early morning prayer beside to God Almighty. Kung ako nakasulay kay sa pagpuasa o pag-ampo, matag adlaw o matag gabi. After that, Almighty God gave me a new way and new visions. O ang labing kamahan ng Diyos, naghatag ka na akong bagong mga pananaw. I tell you the truth, 2026 is the beginning and make your dream and vision, provision, very new words. Ako nagaingon kaniyong aron 2026 nga mabaton kita bag-o nga mga pananawon. Not only say to each other Happy New Year, but also from your heart make a new and new visions. Dili lang sa pagsulti sa matag usa nga maayong bagong tuig kun dili magbaton kita bag-o nga mga pananawon sa atong kinabuhi. Your new vision and dream will lead your life during the old years. So ang atong mga pananawon ug ang atong mga desire sa atong mga kasing-kasing magagiya kanato sa bag-ong nga tuig. So when we realize the truth of the cross, we'll have a true hope and positive dreams for the future. Sa diya nga makaanggo kita sa kamatuoran pinaagi sa cross, makabaton kita sa tinuod nga paglaom o positibong damgo para sa kaugmahon. Bible says, Salmo 103 verse 1 to 5. Ako basahin din sa Salmo 103, 1 hangtod 5. Salmo 103, 1 hangtod 5. Dahil ka ang Ginoong akong kalag, ang tibuok kong pagkatao, dahil ka sa balaan niyang ngalan. Dahil ka ang Ginoo ang akong kalawag, ayaw kaligti ang iyang pagkamaluluyon. Ipasaylo niya ang tanan kong mga sala, o giayo niya ang tanan kong mga balagian. Amen. Through the Holy Scriptures, we must come up. We have been forgiveness and healing our ladies. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nato isugid nga naayo kita ug nakalikawas na kita pinaagi sa iyang pulong. Bible promises
by Jesus' wound on the cross, we have been set free and healings. Ang Ginoo ang Bible kay nagaingon nga pinaagi gayon sa pagkalansang ni Ginoong Hesukristo dito sa krus kita kagawad o kagawasan sa atong kinabuhi. So when we fix our eyes and mind on Jesus, we develop positive self-image in our hearts. Sa diha nga itutok nato ang atong mga mata ug una-una ni Hesukristo makabaton kay tag positibong ulagway sa atong matag kasing-kasing. So we have been given a love. We can trust and rely on the love Jesus Christ. Gihatagan na kitag patong masaligan ug masandigan nga mao si Ginoong Hesukristo. So everything in the world, money, status, fame, and power, pleasures, many things. So sasama niini dinhi sa kalibutan, kwarta, kahimtang, kabtangan ug gahom, ang tanan sama gayud sa usa ka gabon. But Bible tells us everything is like the mist of the appear for a moment and then this appears. Sama gayud niini ang usa ka gabon nga makita makadyot ug mahanaw dayon. Everything is shocking, constantly changing, and unreliable. Ang tanan gayud sama gayud sa usa ka kurog o mausog dayon ug walay kasiguraduhan. Bible says James chapter 4 verse 14. Atong basahon diri sa Santiago 4:14. Santiago 4:14. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma sama kamo sa gabon nga makita sa makadyot o unya mahanaw. Bible tells us our life is like a minister of the airs. So ang Biblia nag-ingon nga ang atong matag kinabuhi sama gayud sa usa ka gabon. That's why we must do it very carefully every moment. O na kinahanglan kang magpinantayon sa atong mga gipamuhat. The love of God and Jesus' love are endless and eternal, unwavering and unchanging in our lives. Ang gugma sa Dios o ni Ginoong Hesukristo walay katapusan o walay paglubad o walay kausaban gayon. When we believe in and rely on His love, we will not be disappointed. Sa diha nga mutuo musalig kita sa iyang gugma dili kita madismaya. That's why Bible teaches us fix your eyes on Jesus Christ because He is the perfect one. Mong ang Dios gayon nagaingon nga kinahanglan natong itutok ang atong mga mata ngadto kang Hesukristo. No one perfect in this world, Wala but Jesus Christ only one perfect. Wala kay perfecto ni ini nga kalibutan but busa ang Dios lamang ang perfecto. God called us because He loved us. Ang Dios nagtawag kanato kay higugma man kita kaniya. That's why we can worship here today. Mong kita karon nagsimba gay ug nagdayon kita karon diri. If God do not call you and I, we cannot hear, cannot worship to God. Kung ikaw wala tawag sa Dios, dili kay ka makaani o makasimba karon. Bible says, Ephesians chapter 1, 4 to 6. Atong basahon diri sa Efeso 1:4-6. Efeso 1:4-6. Efeso 1:4-6. Sa wala pagbuhata ang kalibutan, pipili na kita sa Dios, diha ang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, daan ang kitakda sa Dios himuon kitang iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo, nga mao kini ang iyang kagustuhan. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang mahimayawong grasya sa iyang gasa nga gihatag kanato, pinaagi sa iyang inigugmang anak. Amen. We must confirm before the creation of the world, God chosen you and I. So, kinahanglan nato nga isugid kayo nga sa wala pa nabuhat ang tanan kita gayud gipili na gayud kita sa Dios. God want to make us holy and peaceful peoples. Gusto gayud sa Dios nga mahimo kitang balaanon o malinawon nga tawo. So we must follow the word of God
and be careful to do anything else. Kinahanglan natong sundon gayud ang pulong sa Dios ug magbilanta dinantayon ta sa pagsunod niini. Our language speaking transformed to the grace of the redemptions. Ang lingwahe makausab pinaagi sa grasya ug pagtubos. Our language speaking is very powerful. Ang lingwahe gayon ang pinaka-importante o may kahong gayon. Bible teaches James chapter 3, 3 to 6. Atong basahon sa Santiago 3:3 hangtod 6. Santiago 3:3 hangtod 6. Atong bukadon ang baba sa kabayo ang musulod kini bisag asa nato paadtuon. Ug tan-awa usab ang mga barko bisan pa sa kadagko niini ug gihuyop sa kusog nga hangin, higiyahan lamang kini sa gamay timon ug muadto bisan asa paadtua sa kapitan. Ingon usab niini ang dila, bisan sa kagamay niini makapanganda kini sa dakong mga butang, una-una unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamay kalayo. Ang dila samak sa kalayo, kini may usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas ug nagbulig sa tibuok lawas ug nagpasilaog sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo, naggikan gayon sa inferno. Amen. Our tongues and speaking is like fires. Ang atong mga gipanulti o atong mga lingwahe, mura gyud siya kalayo. That's why we must self control how to speak to one another. Unang kinahanglan tang magbinantayon kung unsa ang atong ipagsulti sa matag usa. According to the Bible, we must speaking with the very word of God with a good desire always. Ingon gayud ang pulong sa Dios nga kinahanglan tang magsulti gayud sa pulong sa Ginoo. So our language is like the lens that govern the entire bodies. Ang atong lingwahe sama gayud sa renda nga nagdumala sa tibuok lawas. So our language is the tool that determines the direction of our lives. Ang atong lingwahe sama sa usa ka galamiton nga nagtino sa direksyon sa kinabuhi. Our language is like a small fire and burn down on entire forests. Ang atong matag lingwahe sama gayud sa gamay nga kalayo nga makasunog sa tibuok kalasangan. So transform the language, use your language step in the grace of the redemption. Ang pagbago sa pinulungan paggamit sa lingwahe sa lakang padulong sa grasya ug pagtubos. Almighty God and the Holy Spirit through the Word of God, we can change our speaking, our languages. Pinaagi gayud sa balang Espiritu Santo ug ang atong labing gamahan ng Dios mausab gayud ang atong mga pinulungan. So freedom is found when we practice boundless forgiveness one another. Ang kagawasan makita pinaagi sa pagtuon sa pagpasaylo. A life of being born again and lived by the Holy Spirit. Ang pagkinabuhi sa bag-ong kinabuhi ug ang pagkinabuhi inubanan sa balaang Espiritu. That's why Jesus Christ emphasized you must be born again with the Word of God and the Holy Spirit. Maong sige ng Jesucristo kanunay nagingon nga kinahanglan tang matawo pinaagi gayud sa balaang Espiritu Santo o pinaagi sa pulong niya. That's why 2026 very beginning January, Almighty God sent the WMTC messenger to change all our Christian life to Jesus Mission Church members. Karong 2026 ipadala gayud sa Dios ang WMTC aron gayud sa pag-usab kanato. So we must always meditate the Word of God, a word of healings in our daughters. Kinahanglan nato tun-an ang pulong sa Ginoo aron makabatong kagawasan sa atong kinabuhi. Bible says Exodus chapter 15, 26. Atong basahon sa diri sa Exodo 15:26. Exodo 15:26. 15:26. Exodo 15:26.
Almighty God says, if you listen Unya miabot si Lord Ilin God, 26. Miingon siya, kung maminaw kayo kamo kanako, ang Ginoo nga inyong Dios, ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong, ug magtamod kamo sa akong mga sugo, ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang kasakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo nga maoy nag-ayo kaninyo. Amen. we must listen to the message of God very carefully and keep in our minds. Kinahanglan nato nga maminaw pag-ayo sa pulong sa Dios ug ato kay isulod sa atong matag hunahuna. It will become very powerful in our life. His restoration our condition very well. Kung kita gayon makabaton kayo sa kagawasan o sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Also, Bible says Malachi chapter 4 verse 2. O diri sa Malakias 4:2, Malakias 4:2. 4:2. Apan anak kaninyo nagsunod kanako, ang akong pagkamatarong musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa disiyo sa adlaw manggula kamo nga manglugso sama sa mga nating baga nga gipagawa sa tore. According to the Bible, we must fear the Lord God Almighty from the heart, and the healing power will come upon to our lives. Kinahanglan natong kahadlukan kay ang atong labing Dios sa atong kasing-kasing aron gayon ang gahom sa kaayuhan. Participating Abraham's blessing through the word of God, we have learned. Ang pag-apil sa panalangin ni Abraham pinaagi sa pulong. So, what is about eternal life and heaven from the Bible promises to us? Ang pulong sa ang pulong pinaagi sa walay katapusan kinabuhi ug ang bagong langit. So we must believe the promise of Jesus Christ through Holy Scriptures. Romans chapter 10 verse 10. Ang pasal diri sa Roma 10 versikulo 10. Roma 10 versikulo 10. Diri sa Roma 10 versikulo 10. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuman kita nga sa kinasing-kasing gayon ug nagluwas kita kag ipahayag man nato kini. Amen. Amen. Every people shall be salvation. Believe in Jesus Christ from the heart and confess Jesus is the Lord from the heart will be saved. Kita gay makabaton tag kaluwasan pinaagi gid sa pagsugid ng atong Dios tinuod ug ang atong Dios buhi. So I have a conclusion message. Let us fix our eyes on Jesus Christ and the cross of the Calvary. Ato gay itutok ang atong mga mata ngadto kang Hesus Kristo ug sa cross sa Kalbaryo. Remember the grace of the Jesus atonement sacrifice on the crosses. Ato gay hinumduman ang grasya ni Ginoong Hesus ug ang pagdihog niya dito sa cross. And then may we live with a grateful heart in all things during the 2026. Magkinabuhi kita, mapasalamaton nga kasing-kasing sa tanang buta sulod diri karong 2026. Doing so will foster true peace, joy, and positive dreams, bright self-image, and luck solid faces. Ug ang kalinaw, kalipay ug positibong mga damgo ug kahayag nga ug makabaton kita kahayag nga kaugmaon or imahe sa atong matag kaugalingon. And then in the new year of 2026, you will find contentment in your life. Ug sa sulod sa bagong tuig sa 2026 makabaton kita bag-o nga kinabuhi ug makontento nga kinabuhi. All these blessings will come only when you look at Jesus Christ. Ang tanang panalangin mo sulod kay sa diha nga itutok nato ang atong mga mata kang Ginoong Hesukristo. Greeting each other. Look at Jesus Christ. Inay mo mata ka itutok ang imong mga mata ngadto kang Hesus.
All the times look at Jesus night. Sa matag panahon itutok ang Ginoong mga mata ngadto kang Jesus. When the Lord is Father God Almighty, we thank you so much for sharing the gospel during the very beginning of the 2026. We are to fix our eyes and the thoughts on Jesus Christ to become a blessing, to become a freedom in our life. Help all of us. Jesus' mighty name we pray. Say Amen.